Hello beautiful, welcome back at Everything Nice at Mitch, Succulent Love, and nice to see you again. And today, tinaga tayo sa ulo, araw. So, ngayon magre-repat po ako. Meron ako dito mga horror compat. So actually, plastic lang to na nabibili sa mall. And this is 100 pesos, apat na siya. Tama ba? Hindi ko tanda. Parang alam ko 100 pesos or 120, basta 100 plus siya. So, binili ko siya doon. Tapos, ayun, naisip ko na gumawa ulit ng horror, ano ba, cactus horror special, ganun, basta ganun. Hindi ko pa alam kasi yung title, hindi ko pa mapag-isipan. So, ilalagay ko naman yung title dyan pag naisip ko na. So, 2 years ago, gumawa ako ng vlog about Halloween succulent, something like that. Saka tingnan natin Nasa playlist ko yun dito sa YT. May arrangement. So, Halloween, my first Halloween arrangement, tapos yung isa, may Halloween arrangement, ayun. So, ganun lang pala yung title ko. So, ayun, ipopost ko sa anong tawag dito? Sa post, diba, sa Everything Nice at Mitch, makikita nyo yung mga post doon. So, ipopost ko yung link at saka ipopost ko yung link dito para mapanood ng iba. Kasi yun nga, gumawa nga ako ng vlog dati ng arrangement, Halloween arrangement. So, yun, na-enjoy ko naman that time. Dalawa yun yung isa morning view, tapos yung isa yung kung paano ko ginawa yung Halloween combat or Halloween arrangement ko ng mga succulent mostly yun. Tapos meron din akong vlog na nagkwento ako ng katatakutan na ramdaman ko sa hospital na fresh na fresh pa rin yun. Fresh na fresh nun yun, tapos kinuwento ko. So sabi ko sa mga hindi naniniwala is okay lang naman, at sa mga naniniwala, sa mga nakaranas, sa mga may third eye, syempre maniniwala kayo dahil alam niyo yung feeling at nakaramdam kayo ng mga ganyan. So yun, and today habang naglilipat po tayo ay magkikwento po tayo ng kababalag corner. Ayan. So ayun, nilagyan ko na to ng old soil mix na bato-bato kasi konti lang yung soil na prepare ko dito, baka hindi kasi siya magkasya kasi apat siya. Tapos namili na ako ng plants. So pakita muna natin, isang pumpkin, isang kulay green na ganito, isang bungo at isang parang siya, takuri ng mangkukulam. Takuri ng mangkukulam. So pumili din ako ng cactus na iriripat ko. Oo. Ayan. Ito ba yung napili ko? Parang hindi ito. Ito dito sa malaki. Tapos, ito dito. Kasi, maliit lang yung niya. Pero pinag-iisipan ko kung aray po ang sakit. Kung ilalagay ko to. Tapos, ito yung isa. Ito pa yung isa. Ang dami, no? Ayan. So, ito, hindi ko na to binlag. Nakita ko lang. Akala ko may dumi lang siya. Yung pala, kinakain na siya ng mga skills. So, nakakainis talaga yung mga skills na yan. Talaga. And umorder na ako ng Nauro, tsaka ng copper fungicide. So, hintay ko na lang dumating para magamitan ko na sila kasi kawawa naman na sila. Paulit-ulit na lang na ganyan So, yun. It protects naman and maraming gumagamit nun. So, effective siya. So, ayun. Okay, so ito, umpisa na natin ang ating kwentuhan ng kababalaghan. Again, sa mga may third eye is, ayun, alam ko naniniwala kayo sa mga ghosts, ganyan. And sa mga hindi naniniwala at gusto makinig ng ating story is, thank you, ayun. Nood lang kayo. Huwag niyo kalimutan mag-like at subscribe sa mga hindi pa makasubscribe. Pwede pa. At syempre, huwag niyo na din kalimutan i-share and i-like again ang ating vlog.
tapusin niyo yung vlog na to. So, ayun, magkikwento na ako. So, bata pa lang ako, nakakakita na ako ng mga entity. So, lalagay na ako ng lupa. So, gusto ko, bawat part, meron akong iba't ibang kwento ng kababalaghan. Ay, ang taray. Ayan. So, ang ginamit ko nga pala is cocoa peat, tsaka garden soil. O, diba? Walang, parang may makikita kayo na parang nahaluan kasi siya ng very little lang. Parang 2% ng pumice stone. Ayan. So, ayun. So, bata pa lang ako, nakita na ako ng mga entity. Tapos, dun sa bahay namin sa Kabanatuan, hindi ko sinasabi sa nanay ko na ganun na yung nakikita ko. Mahilig lang din sila manood ng mga horror, tas parang ganun, parang nagkaroon lang ako ng idea. Pero iniisip ko, baka hindi ko naman din totoo nakikita kasi yun nga, napapanood ko parang pagbata, di ba, meron daw ghost, ganun. Yan. So, cut muna. So, magre-repat muna ako. Tapos, cut muna natin yung story. Magrepat muna ako. Tapos, kwento ko na lang after ko magrepat. Para makapag-focus tayo. Ayun. So, let's go. Magrepat na tayo muna. Ganda ba ng ko? Taga ko sa ulo. Arot. Ayan. So, yung first spot natin, meron na tong butas. Ayan. Binutasan ko sa ilalim. Tapos, plastic lang to. Hindi ko alam kung tatagal tong mga to. Kasi sobrang init dito sa Laulan. Ayun. So, yun nga. Parang, pero araw-araw ko kasing nakikita yun sa may, gilid ng labab. Gilid ng lutuan. Sa gilid na lutuan ng nanay ko. Ito na yung napili kong cactus na itatanim natin. Parang medyo nasunog yung gilid niya. And, yun, may mga mealybugs pa siya. Ayan, may mga white. Pero patay na tong mga to. Ayan. Kailangan ko lang i-trim pala to. Ayun. So, i-trim na natin yung mga roots. Trim na natin sila. Trim na natin yung mga roots. Tapos nakalimutan ko maglagay ng pataba. So, gagamit ako ng bunny pot. So, this is again bunny pot. Daming scales. So, very dry yung ating kasi na to, 1 week mahigit na naka-upload. So, pag ganitong bagong tanim, i-monitor natin kung magro-root siya. Parang kulang pa siya sa lupa kasi pag diniligan, lulupo. So, yun, nakikita ko lang yun sa may lutuan ng nanay sa bahay. Tapos na tayo sa first spot. Ayan. Ayan. So, sa second pot natin, ito. Asog natin to. Adjust na lang natin to. Ayan. So, sa second pot natin, bigyan natin ulit. Tapos, pataba. Dalawa ilalagay kong pataba. Isang bunny poke, tsaka sea osmo ko. Ayan. Tapos, ito,
ito, LBHB form siya. Kasi meron siyang mga line-line sa gilid. Ayan. LBHB form. So, from a LBHB mother, parent, tapos single spine lang siya. Kita niyo, isa lang yung kanyang ang tawag dito? Yung kanyang spine. Yan. So, ito ang pangit ng ugat niya. Hindi ko alam kung magtutuloy ito. Ayan. I-trim ko. So, yun. Parang mabubulok yung kanyang ugat. Pero, ito. Ayan. Meron na siya. Nagka-scar na yung ugat niya. So, mag-ano na yan. Mag-uugat na yan. Kasi ano na siya, papanat na yung dulo. Ibig sabihin, may problem na yung tootings nito. So, yan. So, yung mga nagkaka-scale, yung mga weak na cactus. So, yun yung mga pinipili nila na puntahan yung mga scales na mga insect na yan. Medyo mabato. Ayan. Sa mga, sa mga babies ng mga cactus, hindi nag-work masyado yung coco peat. Pero yung pangalawa kong ginawa, nag-work naman siya. So, ayawan ko ba kung bakit. Ayan. Then, next ay itong black pot. Bunny poop. Bunny poop. Nakalimutan kong maglagay ng Starkill G. So, pang-pest natin, pang-pest away. Mabilis lang mag-repat dito. So, mamaya na lang ako magkikwento ng kababalag horn. Oo, habang minomodel natin yung ating mga cat. Ay, nadami. Diba yan? Ang bongga, ang dami. Teka, lagay natin dito iba. So, ito naman napili ko for this block na parang ano siya eh, takuri ng witch, parang gano'n. So, perfect siya kasi it's black. Tawag dito? Dark tone yung kanyang kulay. So, ayun. Dami palang mili. So, alcoholin ko lang to. Para may mili bags, tas may scale. Ganun ang ganap ng cactus na to. Ayan. Tas, ititrim ko na yung roots para magkaroon siya ng bagong ugat. Para mas may ugat siya.
Ang ganda nito, meron siyang top bar. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Meron siyang top bar. Diba? Ang ganda. Tapos, yung ano siya, basta dark tone, then may barricaded na pink and white tone, ganon. Ayan o. So, dapat, ano na natin. Yun, pakak. Lagyan lang natin ito ng Starkel G. So, again, ang tinitira ng mga scales is yung mga weak na cactus. So, nakataan ko na isa. Magpapanat na yung kanyang roots. Pero mukha pa rin siyang maganda. Diba? Hindi mo akalain. So, next one. Eto, corn cactus yata yung tawag dito. Ang ganda nung, ano niya, yung balat niya. Para siyang, balat ng snake. Ganun. Ganun yung itsura niya. So, bubunutin ko na tong si corn cactus. Alam, tatapon mo lang itong ugat. So, ang ganda ng ugat niya, oh. Ayan. Ang healthy ng ugat niya. So, ititrim na natin to. Ititrim na natin para mag-roots pa. Pero konti lang. Yung pinaka, ito, okay na sa akin to. So, yung, niya, yung soil niya dati is from Baguio City or Benguet. So, lang siya, parang lang siya, tawag dito. Parang may coco peat din garden soil. Tapos maglalagyan ko ng banito. Tapos lagyan tayo ng Starkel G. I-pinch up the Starkel G. Tapos, tanim na natin ito. Ganda nung body niya kasi para siyang balat ng ahas. Parang balat ng mga bayawak. Tapos, pag nakalubog yung cactus, nawawala yung kulay nila. Kagaya nito. Nawawala yung kulay niya. Yun lang, mahirap siyang hirap siyang dito mahihirapan. Ayan, so mahirap siyang itanim. Ito yung pinakamahirap itanim sa lahat. Ayan. Mahirap din itanim. Yan. Ayan, malapit na tayong matapos. Tapos, nagkikwento na ako ng kababalag heart. Hirap. Ayan, natapon yung Starkel G, magtataktak lang ulit tayo.
Tapos Osmo coat, ang dami kong nilagay. Ang OA ko maglagay. Ang OA ko maglagay. Hindi na ako nakapag fertilize sa aking mga cactus. Yan. So, yan, we're done. Oo, nakaganon nga lang. Ayan. Tak! Ay, tak! Kailangan ko ng stick. So, moist na natin. Lalo na yung mga super dry natin na cactus. Oo. So, kapag wala pa siyang root, huwag yung didiligan dito. Dito lang sa gilid. Pero nagawa ko naman magdilig. Pero diniligan ko dito. So, naalala ko lang. Dapat dito lang tayo. Ayan. Moist the soil. O, di bumabagsak ngayon ang ating lupa. Kasi malambot siya. Ayan. Ay! Natapunan. So, ayun na nga. Ayos natin yung cup. Yan. So, ayun na nga. Ituloy na natin ang kwentuhan ng kababalog horn. So, ayusin ko lang yung isa. Lumubog yung lupa. So, ito na. Excited na ako sa kwento ko, no? So, yun nga. Nung bata nga ako, kasi yung nanay ko nagtitinda ng ulam. Tapos, paggabi, dun sa nilulutuan niya, sa may pintuan, yung sumisilip na tatlong maliliit lang sila. Hindi duwende eh. Pero mukha silang parang para silang mukhang mukhang parang tiyanak na mukhang maligno. Parang ganun. Pero, naglalaro lang sila. So, lang ako nun, grade 1. So, baka iniisip ko, baka imaginary ko lang. Pero, almost everyday ko sila nakikita. Nawala lang siya nung mga, mga dalaga na ako. Pero, nakikita ko pa rin sila. So, ganun. Tapos, may mga nakikita ako na mga, parang mga, mga nakaputi, ganun, kahit saan. Ganun. Kasi yung mga mag-parents ko nga is, yung mga third eye din sila. At mas malakas yung kanila. Oo. Parang feeling ko ako talaga nagmana yung third eye nila. Kasi yung mga lolo-lola din namin is ganun din. So, yun. Yun nga. Yung first story natin is yung sa hospital namin. So, hindi namin alam kung bakit sumasama sa amin yung ibang spirit ng mga namamatay na pasyente. Kasi sabi nga nila, maraming salamin kasi yung sa may, namin, sa OR, tsaka Nico, maraming salamin. Yung mga ganun daw kasi, parang portal daw nila ng mga spirit. Kaya nandun sila. So, ang unang story ikikwento ko is nung nasa ward muna ako. So, bago ako mapunta ng OR is pinag-ward muna nila ako. Though galing na ako ng OR sa ibang ospital. So, ang experience ko ay OB ward, medical ward, ER, OR. Tapos, nung lumipat ako ng ospital, dinalan muna nila ako ng ward. Pag nalang daw nagkabakante sa OR, siya kanila ako dadalhin ng OR. So, nangyari to nung pandemic and 2022 or 2021 yata. So, ang nangyari is kailangan ng mga nurse sa COVID ward. So, nagkulang kami sa aming ward. Kasi yung iba dinala sa COVID ward. So, ang nangyari, 4 lang kaming nurse, tas 4 na NA. At ang re-receive lang namin pasyente is 1:8. Isang nurse at 8 pasyente ang hahawakan namin. O, diba? Ang trabaho nun, kasi mag-isa ka lang. Tapos, iba't ibang pasyente, may surgery, may pedya, may OB, and sinasamahan din nila kami ng medical. So, mahirap siya. So, ayun.
Nung time na yon, night shift ako, tapos mag-rounds na ako at magbibigay ng gamot. Syempre, kasabay na pagbibigay ng gamot, mga 8 p.m. after endorsement, mag-rounds na. Tapos, 8 p.m. kasama na din dun yung health teaching. So, ayun, habang nagbibigay ako ng gamot at nag-explain sa pasyente, mayroon akong nakikitang lumalakad. Syempre, medyo naka-open yung door ng pasyente. Hindi ko sinasara kasi nga mag-isa nga lang ako na nurse, tapos yung kasama ko nagba-vital signs, yung nursing aid namin. So, kailangan naka-open yung door para alam niya din kung nasaan ako at kung mayroon nga kailangan, gano'n. So, inopen ko medyo yung door, tapos habang nag-health teaching ako sa pasyente, merong dumaan na nakaputi. So, ang dulo kasi ng room na yon is OR na. So, akala ko mga taga-OR kasi sila yung mga naka-white, naka-lab gown, or naka-white ng uniform, tapos magpapalit sila ng scrubs sa loob. So, nung una, hindi ko pinansin na una kong duty ng night, na isa-isa na lang kami, hindi ko pinapansin. Pero, lately, parang nadadalas naman yata. So, nakarating, una 4:01, tapos dumating na kay 4:02, doon, merong lumakad na naka-white. So, iniisip ko na lang na baka OR nurse yun, yung mga una kong na-experience yun. Tapos, nung mga ilang gabi na, sinilip ko, wala naman tao. Nasa 4:02 pa lang ako. Ang dulo kasi ng room na is 4:05. Parang ang bilis naman yata maglakad nun. Kung taga-OR. At saka, wala naman ng taga-OR na pumasok. Kasi 7 ang pinaka-pasok namin. So, yun. Hindi ko rin pinansin. May mga ganun akong nakikita na dumadaan. Kahit sa station namin, may dumadaan. Hinihintay ko na dumaan sa pinto. Hinihintay ko na makita dun sa may station. Pero, wala naman nagpakita. So, minsan sa mga bintana ng mga room, meron din ako nakikita ng mga yun nga, wala namang tao sa room, pero meron ako nakikita lumalakad, mga ganun. Oo. Yun ang isa sa aking experience. Okay? Ayan ang ating pumpkin. And then ano yung second pot. Ayan. So, ano siya? Bungo. Nabungal. Ayan. So, another experience din. Same ward. Oo. Pandemic days. So, bago kami mag-isa-isa ng duty, pasensya na kayo sa tahol ng happy. Bago kami mag-isa-isa ng duty, nag-24 hours na kami. Kasi 6 na lang kami nurse sa ward. Diba? Napaka-konti na lang namin that time. Dahil yung iba ayaw na kasi pandemic, tapos baka daw mahawa sila, ganon. Yung iba nag-abroad na. So, during pandemic, 6 na lang kaming nurse, so naisip na lang nila na para hindi kami magkulang or sa time, ganyan, dahil 6 nga lang kami, paano nga kami magpapalitan nito? So, nag-24 hours duty na lang kami. So, 24 hours duty, kung sino yung kasama mo, siya na yung kasama mo hanggang dulo ng shift, ng end of shift mo. Kunwari, 1 to 15, October 1 to 15, yung schedule namin. So, kung sino yung kasama mo ng 1, siya na yung kasama mo hanggang huli. So, syempre, hindi naman namin kaya na hindi maliligo sa loob ng 24 hours. So, dun kami naliligo sa bakanting room. And dun sa bakanting room, doon ako naligo. Hindi ko sasabihin yung room, baka mamaya nanonood yung katrabaho. Ayun, so doon ako naligo. Pero, iba na yung feeling ko sa room na yun. Kasi, yung room na yun, dati, may nakita ako na anino siya, na itim, na dumaan, doon sa may bantana. Parang tumalon, ganun siya. So, doon ako naligo. Tapos, sabi ko sa kasama ko, kapag may tanong kayo, katok lang kayo nandun lang ako sa room na to, maliligo lang ako. Ngayon, may narinig ako na parang pumasok. Tapos, akala ko may kakatok na, tapos magtatanong na. Yung mga hawak kong pasyente, ganun ba? Ang mga sumunod, habang naliligo ako, is yung mga cabinet is parang
ano siya, binubuksan ng paulit-ulit. Ganon yung naramdaman ko. Paulit-ulit siyang binubuksan habang naliligo ako. Tapos, basta ganun eh. So, naisip ko na lang that time, baka ayaw nila ako doon maligo. Parang ganun. Kaya, baka nabibwisit sila kasi doon ako naligo. Hindi ko alam. Pero yun na lang iniisip ko that time. Tapos, pagkatapos ko maligo, sabi ko sa kasama ko, nagpunta ba kayo sa room? Kasi meron akong narinig na pumasok. Sabi nila, hindi kami pumupunta. So, ayun na. Yun na ang kaganapan ng mga panahon na yun. Yes. Third part na tayo, which is yung na takore. Ano ba takore ba? Hindi ko alam tawag. Kaserola. Ayan. So, ang third na story ko is napunta na ako ng OR. So, napunta na ako sa operating room. Nalipat na ako. Then, may mga bagay doon na syempre, bago lang ako sa OR. So, hindi ko alam kung yung bang naririnig ko is totoo. Ganun. So, nung una, parang nagda-doubt lang din ako. Kasi baka hindi naman, baka ano lang, baka guni-guni. Usually, ganun iniisip ko, baka guni-guni. So, unang pasok ko doon is mayroong bumubulong. May bumubulong na para bang binubuka pa yung tenga mo. Parang ganun. So, doon ako na iba dito. May mga something, may mga kakaibang elementals or whatsoever, entity, ganyan. Tapos, meron doon sa pako namin na pag nasa station ako, may naririnig ako na parang bumabangon sa stretcher. Hindi ko alam kung parang basta ganun, bumabangon siya sa stretcher. Tapos, tutunog na lang yung cabinet na parang may kumalabog. Ganon. And then, until someone nagsasabi na same experience sila. Hindi naman ako yung nagkwento, sila yung nagkwento. Tapos doon ko na-realize na kahit na alam mo hindi naman yun guni-guni dahil palagi nangyayari is parang binabaliwala mo na lang kasi sanay ka naman na. Ako naman na sanay naman na sa mga ganyan-ganyan. So, ayun. And then, ang pinaka, ang pinaka nakakilabot is yung mga estudyante namin ng mga nursing. So, syempre, kailangan nilang mag-complete ng cases. Kapag graduating na sila, mag-complete sila ng mga case. So, yung isang estudyante namin, ang sabi niya, mayroon siya nakitang babae na nakaputi, mahaba ang buhok, at ang sabi niya, mukhang malakas siya kasi pag daw hindi daw siya nakapasok bukas, malakas daw yung nakita niya na yun. So, sabi niya, pag malakas tong, ma'am, may nakikita, ma'am, usually ang tanong ng mga estudyante is, ma'am, meron po bang multo dito? So, kapag kaganon, tinatanong namin, ano ba yung nakita mo? Pinapakwento namin kasi, pati yung itsura nung nakita kasi, syempre, alam na namin yun. Kung totoo, kung nagsasabi sila ng totoo o hindi. So, ayun, sabi ng estudyante, yung isa ang nagsabi na kapag malakas siya, pag hindi ako nakapasok, ibig sabihin, malakas talaga siya. So, si student, kinabukasan, hindi siya nakapasok at siya ay nilagnat. So, another batch of student is same lang sinabi. So, noong una, medyo nag-hesitant sila mag-talk. But lately, nung nakapagkwento-kwentuhan na namin sila, is sabi nga nila, meron daw babae doon sa pako. And yun, same description, puting babae. Tapos sabi niya, well, nagdi-discuss daw doon is sa iba daw siya nakatingin kasi nakatingin daw siya sa kanila. Then parang
masakit daw ulo niya, parang magkakasakit daw siya. Then, at the time ng gabi, kasi ang duty na 3 to 11, so umalis na kami ng 7 kasi 7 to 7 duty namin. So, naiwan sila with their CI and then, ayun, nilagnat naman na yung isa. So, meron din mga ghosts na nakaka-harm ng tao. Bibigat yung batok mo, bigla kang mahihilo, may mga ganun. So, malakas sila. And, yun nga din, sometimes yung mga gamit namin biglang nahuhulog ng wala naman tao. Tapos pag tinignan mo, wala naman nahulog. Yung mga instrument namin is nahuhulog talaga siya doon sa hugasan, pati yung mga, basta yung mga pinapatuyo namin, nahuhulog sila. Pero nung sa akin noon, ilang beses ko na-experience yung nahuhulog na gamit. Tapos tinignan ko, wala naman nahulog. Then, the third or fourth time na may nahulog is, ang ginawa ko, pumunta ako dun sa hugasan, but habang papunta ako dun sa room ng hugasan is sobrang taas ng energy. Talagang kinikilabutan ako, papunta pa lang ako. Pero nilakasan ko yung loob ko kasi hindi ako natutuwa sa ganun. Parang naiinis na ako. So, sabi ko, wag niyo pong hinuhulog yung gamit. Hindi po ito nakakatuwa. Sabi kong ganun. And then, the following day, until today, hindi na po yun nangyari. Wala na nangyaring ganun. So, hindi lang ako ang nakaka-experience nito. Marami sa amin ang mga kwento. Actually, marami. Kung magkikwento ako, mahaba ang vlog natin. Ayun. So, on the port pot and with the corn cactus, ayan, nilagyan ko siya ng tinidor para meron siyang stand or tulong. Ayan. So, hindi na ako magta-toppers. So, on our port story, ano bang pipiliin kong kwento sa inyo? Gusto ko yung natatakot kayo talaga. Ayun. So, kapag nagkikwentuhan kami sa pantry, is lumalapit yung mga ghosts. At nakasilip sila, nakikita ko sila. Kaya yung last na kwentuhan namin, actually last week yun eh. Today is October 24. So, last week nagkwentuhan kami. Kasi yung isa kong ka-duty, pag siya ang kasama ko, ang dami ko nakikitang ghost kasi lapitin siya ng mga mumu. Di ba may mga ganun? Lapitin ng mumu. So, sabi nung isang kasama namin na may third eye is meron siyang negative energy kaya na-attract yung ghost sa kanya. So, example niyan is nanonood kayo ng kababalaghan o kagaya nito, nagkikwento ako, tapos kinikilabutan kayo, meron na kayong negative energy at ma-attract sila sa inyo. But, kung malakas loob nyo and always pray, mawawala yan. So, sabi ko sa kanya, pagka ko kasama kita, ang dami ko nakikitang ghost. Like, puro lalaki, mayroong umaakyat na binata sa hagdan habang pababa kami. At habang palabas kami ng hagdan, meron sumalubong sa amin na matangkad na lalaki. So, sabi ko, bakit ganun? Sabi ko ganun sa kanya. So, tama nga sinabi nung isa namin kasama. Meron nga siyang negative energy. Kahit saan siya magpunta, meron siya nasasama sa bahay nila. Kaya, ang payo sa kanya, kapag pupunta siya sa ibang lugar, huwag siyang uuwi sa bahay nila kasi doon niya mauuwi yung ghost. So, habang nagkikwentuhan kami, is sabi ko sa kanya, hindi ka ba kinikilabutan ngayon? Ay, hindi, ano bang, ngayon ba, wala ka ba ako nararamdaman? Sabi niya, kinikilabutan ako kasi palagi itong nangyayari. Pag nagkikwentuhan kami is lumalapit sila kasi yung negative energy namin na-attract sila. And yung nakita ko nga is nakasilip sa taas. Sa taas, may bintana kasi dun sa taas niya, dun siya nakasilip. So, ayun, kinikilabutan nga pag naalala ko. So, creepy yung itsura niya. Babae na mahaba ang buhok. Tapos parang maitim. Parang black lady. Parang gano'n. So, ayun. Kaya, ayoko siyang kasama kasi kung ano na nakikita ko. And then, lately, ang nakita ko is babaeng naka-white na parang nakalutang siya na sumilip sa amin. Na nasa nursery kami. Nasa Nico kami, meron kaming baby na binabantayan. So, sinamahan ko lang yung friend ko sa Nico
OR uterus po ako. Tapos, ayun, bigla siyang sumilip na nakalutang siya, tapos naka-white. Tapos humawak siyang ganun sa may parang pader na sumilip na ganun. Tapos yun, sabi ko, yun na, kung ano nang nakikita ko na naman. So, yun nga, yung sa cardboard ko na nakita ko that time is sobrang lakas ng energy dun sa may pag pinagkakitaan ko. Tapos sinasabi ko na lang na wag po akong lapitan nyo kasi wala po akong maitutulong. Baka they seek help. Kasi siguro nararamdaman nila na nakakakita nga ako, ganun. Pero hindi ko naman sila kayang tulungan. So, yun lang muna. Actually, marami pa akong mga experience and oo, masyadong mahaba kung ikikwento pa natin. So, ilan yun sa mga na-experience ko na nakakatakot during my duty. Pero ako bilang sanay na okay lang sa akin yung mga dumadaan, mga nagpaparamdam. Kapag nararamdaman ko na lumalapit sila, kinakausap ko din na parang baliw ba, ganun. Na, ay, wag niyo po akong lapitan, wala po akong may tutulong sa inyo. Wag naman pong ganyan. Kasi minsan, pag mag-isa ako doon, meron talagang lumalapit. May time pa hinintay namin, bisor namin alas 12. Biglang may lumapit sa akin. Yung mararamdaman mo naman yan. Malamig tapos, alam mo yun, yung wala namang air sa inyo, kundi aircon lang. Tapos biglang meron dadaan. Pero, basta ganun, alam mo yung feeling na mga ganun, lalo sa mga may third eye. So, yun lang ating kwentuhan. I hope natakot kayo sa aking stories. So, madami talaga. So, kayo, anong horror stories nyo? Ibida nyo din yan. Pwede nyo din i-comment yan sa comment section. Babasahin ko yan, lalo na yung mga mahilig sa mga horror. Ayan. So, ayun, I hope nag-enjoy kayo and nagustuhan nyo ang ating mga paglarapat. Ayan. So, sino ang pinaka-bet nyo? Ito bang witch? Ito bang bungo? Ito bang isa? O itong nasa green na pumpkin? Ayan. So, ako, ito pinaka-gusto ko. Diba? Kasi yung naiiba. So, anyway, thank you for watching Everything Nice at Mitch Sakilan Love. See you again sa ating horror vlog. So, mag-arrangement naman ako. And then, next yung ating treat or treat cactus Halloween party. Ayun. So, yun lang. And ingat po ang lahat.